Bigla nga kami naubusan ng gasol at sa kahoy nga muna kami nagluto. Nagluto nga si Dada ng ulam na paksiw na isda. Ang gusto nga namin ay lagyan ng gata dahil mas gusto ng mga bata. Buti na nga lang at meron na kaming dirty kitchen kung saan kami magluluto ng kahoy. Para pag naubusan kami ng gasol ay dito nga kami nagluluto. At lagi nga kaming may stock na mga kahoy. Hindi pa nga tuloy-tuloy ang init dito sa amin at paminsan-minsan ay umuulan pa rin. Kanina nga lang ay biglang bagsak ang ulan at ngayon naman ay biglang init. Natutuwa nga kami dun sa isang inahin namin dahil gustong-gusto niya talaga yung nagbababad sa tubig. Kahit pa nga malamig ang panahon at umuulan ay gusto niya talaga magbabad sa tubig. Nagkahati-hati nga yung ibang isda dahil tinanggal nga namin kanina dito sa kawali. At dahil timplado na nga siya kanina dahil pinaksiw, tinimplan niya na lang ito ng asin. At kaka-video ko nga, hindi ko nga napansin na may uli na nga yung mukha ko at buhok dahil dito nga sa kawali namin na sinabit. At maya-maya nga lang ay tapos na naluto ang ginataang isda. Kain po tayo. Pagkagabi nga, pumunta na kami sa bayan at bumili nga kami ng gasol. Isusulat ko nga yung date na ngayong araw na bumili kami ng gasol para malaman namin kung ilang buwan ba bago maubos yung gasol. Dahil bago na nga yung gamit namin nakala ng infrared gas tube dahil 50% na gas ang masisave natin everyday kapag gamit natin itong infrared gas tube. At pagdating nga sa bahay, pinalitan na nga yung walang laman na gasol. At bago nga ikabit ay pinapatuluan nga muna ng bula para malaman kung meron bang sumisingaw. At salamat naman dahil wala. At kinabukasan nga na may pasok ang mga bata ay ininit ko na nga yung ulam. Malaking tulong talaga itong infrared gas tube lalo na kapag nagmamadali ka dahil mabilis lang siya kumulo. At meron nang nabili si Dada kahapon na banana bread na ipapabaon ko nga sa mga bata. Minsan na lang sila makabaon ng ganito kapag may budget lang. At bumibili na lang sila doon sa school sa kanilang kantin.